Umaraga sa pagpalap sa ating lahat para sa ating pang-araw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Leviticus Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 17. Kung ibon ang handog na susunugin, ang dadalhin niya ay bato-bato o inakay na ng kalapati. Ibibigay niya ito sa saserdote o pangdalhin sa dambana. Pipilipitin ng saserdote ang leeg ng ibon at ang dugo'y patutuluin sa paligid ng dambana. Aalisin niya ang balahibot bituka at ihahagis sa tapunan ng abo sa gawing silangan ng dambana. Bibiyakin niya ang ibon ngunit hindi paghihiwalayin. Pagkatapos susunugin niya ito sa dambana bilang mabagong handog sa akin. So kumbaga, this passage to, may alternative naman doon para sa kanilang sacrificial offering ng animals. So kumbaga, syempre hindi naman lahat ng mga Israelites noong panahon na yaon ay may kakayahan mag-offer ng baka or ng tupa. Yung iba, baka, manok lang or pabo lang or kung ano pa man na ibon or poultry. So, pwede rin yun. Pero na-highlights naman dito na yung dugo nga ay ipinapahid or winiwisik talaga doon sa dambana. Kasi para sila ay mapatawad ng kanilang kasalanan. Kumbaga, yun ang purpose noong sacrificial offering ng animals noong panahon ni Moses. Pero syempre, Old Testament yun. Nasa New Testament na tayo, nasa modern world na tayo. Hindi na natin yung ginagawa. Kasi aware tayo na yung dugo ng Panginoong Hesus ay sapat na para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Pero, ang ginagawa pa rin natin ay yung offering. So, dito, makikita natin dito na ang isang alternative na pwedeng i-offer ay yung ibon. So, ano ibig sabihin talaga nun? Kasi si Lord, hindi niya tinitingnan yung halaga, kung malaki o maliit yung offering mo. Ang tinitingnan niya, yung heart mo sa pagbibigay. Kung yun ba ay out of generosity or ano iba kasi, iba naman ang intention sa pagbibigay ng offering. Nagiginang. So, yung feeling nila, pwede na silang maging boss at pwede na rin nilang maging sunod-sunuran yung binibigyan, yung dinadalahan nila ng offering. Kumbaga, yung simbahan gusto nilang maging sunod-sunuran. So, mali din naman yun. So, financial manipulation yun. So, mali yun. Ang talagang kinalulugdan ni Lord, yung nagbibigay ka out of your generosity. At isa rin highlight ng passage na to, yung kumbaga makikita natin dito na yung amoy ng nasunog na hain or ng sacrificial animals noon ay naging mabangong samyog sa harapan ng Diyos. Actually, sa New Testament meron din yan. Kung maalala nyo sa New Testament, yung babaeng nagtatahi ng mga damit, namatay siya. Pero, ang sabi doon, yung mga ginawa niya, yung mga inoffer niya, naging memorial offering sa harapan ng Diyos. So, grabe yun So, yun, nabuhay siya ulit. Nasa Book of Acts yun eh. So, yes, ang offering natin, pwedeng maging memorial offering sa harapan ng Diyos. Kumbaga, maaalala tayo ng Diyos sa panahon ng ating mga pangangailangan. Diba?